Hello, hello, hello. Check 1, 2. Hello. Hello, Good evening. good evening. Hi, Night Floor. Good evening po. Hello, good evening. Hello, good evening. Um, Nakakalungkot man, Pastor Mickey, pero hindi ko na talaga magawa pumunta sa church ng Sunday dahil sa trabaho ko sa Marikina. But then, sinisikap ko na mag-o-online doon kahit may klase ako kasi tinanggap ko yung load nila dahil kulang sila sa teacher. So naawa naman ako sa mga bata dahil ilang buwan na wala silang teacher. So tinanggap ko yung pagtuturo sa araw ng linggo. Kasi may Oh. mga linggo sila na klase, oo. Ano So yan? wala akong choice. Ano po yan? Whole SEM na po yan? Opo, so bali hanggang October po ito. Okay. Sige po. Opo. Pag may free time po kayo, may live naman po. Yeah. Opo. At saka kung sakaling walang pasok ang Oo. Sunday namin, so I can join. Okay, okay po. Sige po. Okay, Thank you, Night sige Floor. po. Salamat. Okay po. At saka sige, text na lang kita mamaya. Sige po. Okay Sige po, po. okay po. Salamat ulit. Salamat. Okay. Sige po, tayo po yung magsimula na po siguro habang naghihintay tayo sa iba. So again, welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene this Wednesday night prayer meeting ngayong August 13, 2025. Akalain nyo yun, nangangalahati na kagad yung August at papasok na yung Burr months, which means Christmas na sa Pilipinas. So, ang bilis ng panahon, parang kaka-Christmas lang last month or last week. At dadako na tayo sa Burr months. And ang bilis ng panahon. So dahil mabilis ang panahon, dapat maging maging prepared na rin tayo sa ating mga sarili sa mga sa susunod na kabanata ng ating buhay. Okay, before po tayo mag-start, meron po bang gusto mag-share na kanilang mga praise report or praise item sa panahong ito? Wala po ba? Sige, ako may price item po ako. Ang price item ko po, ang ating mga kabataan ay merong ganap sa end of the month sa wikang pambansa o wikang pambansa, to celebrate wikang pambansa. Meron po tayong something sa ating simbahan, and hopefully maka-join kayo at makasali kayo sa mga prepare ng ating mga kabataan. And ako'y na-excite sa kanilang mga plano, sa kanilang mga gagawin, and sa celebration na ating gaganapin sa end of the month sa 31. So iyan po ang isang pasasalamat. And this is not the last. Siyempre dito first and last, marami pa po yan. And meron pa rin din kami fellowship na thinking when, pero Saturday siguro yun or late night ng Friday para maka-join lahat or kung ano man ang mangyari ay pag-pray nyo po. So excited po ako sa ating mga kabataan, and pag-pray nyo po and supportahan po natin sila. Next po na aking pasasalamat ay syempre may mga improvement na rin po kay DS Ryan. So tinanggal na po yung tubo sa kanya, so nakakahinga na siya ng normal, nakakasalita na siya. So, pasalamat tayo sa Panginoon na siya ay nagiging okay. And syempre, last sa akin pasalamat ay hindi ako natuluyan nung isang araw. So, alam niyo naman yun. So, thank you sa mga concerns, sa prayers.
Ganun din kila kasi pumunta dito sila Joanna at sila Micaela to take my BP and to assess. And thankfully, hindi ako natuluyan ng araw na yun. So, ako'y nagpapasalamat doon. And so far, so good naman. Medyo sciatica na lang sumasakit sa akin. But I pray to God that malapit na rin itong mawala. So, yan po ang aking pasasalamat sa mga kapanahonang ito. So, paano po ba kayo, meron pa po kayong gustong isi-share na praise report or praise item sa panahon ito? Habang hinihintay natin yung iba, at kung nasaan man sila. Okay, kung wala na po. Ako sige, meron. Sige po. Oo, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi natatapos na ang aming mga almost 90% na matapos ang mga trabaho namin sa office. So, kailangan matapos siya para tuloy na ang aking pag-alis sa Monday, papuntang Davao. Kaya, double time kami ngayon sa office para matapos bago ako aalis. At least, tapos na po ang mga trabaho sa audit work sa office. Kaya, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Okay, thank you. Naiflor? Siguro, Pastor Mickey, nagpapasalamat din ako sa Panginoon natin. At siguro, this is my journey in life to extend what I have experienced. Kung ano yung mga natutunan ko na dapat ibahagi ko sa mga estudyante natin or namin. Kaya kahit sa linggo siguro, ito, ginawa din siguro ng Panginoon na sa araw ng linggo sa mga bata ako at hindi ko magawa kung paano ko hatiin ang katawan ko na mayroon akong oras para sa Kanya. I'm still searching for a church in somewhere in Marikina. Kung mayroon doon para after ng mga 1 o'clock, 2 o'clock, I still have the time to go there for church, for worship. So, yan na lang dapat yan na lang siguro ang magagawa ko. But then I am thanking so much for our Lord for this opportunity na binigay niya sa akin. Amen. Yan lang po. Thank you, Nanay Flor. Yes, Pero, Sir Flor, hanggang October lang naman yan, di ba? Yes po, opo. So, after October, back to normal tayo. Yes po, opo. pero alam ko Paano ang Davao trip mo? Tuloy ba? Opo, may ticket na po. sa 23 po ng umaga, ang alis namin alas 8. Opo. Alas 8 ng umaga. Opo. 23, pakita tayo sa dinner niyan, ha? Sige po, i-text na lang kita, sister. Sige po. Po, salamat po. Ano meron sa 23? Nasa Davao kami. Silang dalawa. Okay, kayo. Ano mas meron sa 23? Anyway, sige. Okay, maraming salamat po doon sa mga praise report and thanksgiving natin. And thank you, Lord, sa lahat ng blessings natin natatanggap at sa ating nare-receive and na-experience. So tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful time. Thank you for this wonderful opportunity to worship you in spirit and in truth. May you guide us, bless us, and be with us, Lord Jesus. Cover us, Lord, with your most holy and precious blood, and guide us during this time as we worship you. Lord, we give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so our title for this evening is about, our title is Healed by His Grace. And doon pa lang sa topic na yun, o sa title na yun, marami ka nang maiisip na Bible stories na gumaling dahil sa kanilang sa faith nila and sa grasya ng ating Panginoon. At yan ang ating i-unfold sa gabing ito. Now, healing is not just God fixing what's broken. Okay? It's not just the doctor fixing what's broken or God fixing what's broken. It's Him making us whole according to His original design. Okay? What is the original design ng tao? Siyempre, we are created to worship God in spirit and in truth, to have fellowship, and to be with our Lord Jesus Christ, or to our Lord. So, yan yung original design niya, yung perfect, yung harmonious relationship with Him. So, the Bible shows God's as Jehovah Rapha. Ano ba ibig sabihin Jehovah Rapha? The Lord who heals. Makikita natin yon on Exodus chapter 15:26. Through Jesus, we see the fullness expression of God's healing, forgiving sin,
restoration of relationship, and transforming lives. Yun yung healing na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang po to nasugatan ka, ginamot ka ng Diyos or ng doktor, biglang gumaling. Hindi lang po yung ganong healing na yun. Kundi the forgiveness of sin because of the blood of Jesus, restoration of relationship with God through Jesus, and the transforming life that when we encounter Jesus and we have been empowered by the Holy Spirit, will be transformed from the inside out. Now, the Church of the Nazarene teaches that salvation is the ultimate healing, yung entire sanctification, setting us free from the guilt and power and bondage of sin. And the sanctification continues that healing by making us holy in the heart and in our life. Now, today, we will see how His grace works to heal us completely. So, meron po tayong 4 points. At ang acronym po nun is yung HEAL. Ano ba spelling ng HEAL? H-E-A-L. Yan po ang ating points ngayon. So, may 4 points tayo. Pasok po tayo sa first point. The first point is the letter H, which is heals the broken. Jesus, God, He heals the broken. Kasi, kung hindi ka broken, anong gagawin sa'yo? Diba? Kung perfect ka, so ba't kailangan mo pa ng Diyos? Kung magaling ka or wala kang sakit, maayos ka, ba't ka kailangan pumunta ng doktor? Diba? Ano, may paranoid ka lang na gusto mo magpa-check na magpa-check? Diba? Hindi eh. Pumupunta ka sa doktor kasi alam mo may sakit ka at merong sakit ka na nakita sa result mo. And sa iyo rin, God heals. Sabi nga, God is close to the broken-hearted. Now, He heals the broken-hearted and binds up their wounds by the blood of Jesus. Yun naman ang ano natin dahil sa Panginoon kaya tayo nagkakaroon ng healing. True healing, through peace of mind, through satisfaction, hindi mo makikita to sa mundo. Although may mga temporary, katulad ng happiness and joy, pag mayroon kang pera, happy ka. Pag nabili mo yung gusto mo, happy ka. Pero iba po yung joy eh. And many of the things may temporary counterpart eh. And ang problema po nun, doon tayo tumitingin sa temporary counterpart na nakalimutan na natin mag-focus sa original at doon sa everlasting. God heals the brokenhearted and bind up their wounds. God's healing starts when no medicine can reach. Bakit ba natin to Kasi alam mo yung faith ng mga tao, the believers on the Old Testament, even in the New Testament, even now, currently now, yung faith natin, ang laki ng miracle na pwede mangyari. God moves mysteriously. And sometimes hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari ito sa atin, bakit na-experience natin yon. But we know that God is working behind the scene. Ang ano lang natin doon is we trust, we obey, we be obedient, and to be faithful sa Kanya. And diba usually pag walang-wala ka na, kapit ka na sa patalim, lumalapit ka tayo sa Panginoon. Pero to be honest mga kapatid, hindi po dapat ganun eh, kapit ka sa patalim pag wala ka ng maanuhan. Hindi, dapat una pa lang, sa simula pa lang na may problema ka, sa simula pa lang na may sakit ka, sa simula pa lang may pinagdadaanan ka, kumakapit ka na dapat sa Panginoon. Now, God heals starts when no medicine can reach our heart. Emotional pain, guilt, and deep disappointment. Diba? Marami tayong ganyan eh. Marami tayong resentment, marami tayong regret, marami tayong disappointment sa sarili, may mental health tayo, may emotional health tayo na problema, and wala tayong peace. We are always in a chaotic state. But God can heal us. Diba? Kasi when we are broken, God is there to fix us. Not to make us new, kundi alam mo sa Japan, pag nabasag yung yung cups nila or yung plate nila, nilalagyan niya na ng gold para mabuo ulit. Now, making it stronger and more valuable. Ganun din ang ginagawa sa atin ng Panginoon. God grace works from the inside out. Okay? So, bakit natin ito? Because sa mga problema natin, sa
sa sickness natin, emotional pain, mental pain, guilt, and deep disappointment, because it can leave scars that affects how we live. Pag may past trauma ka, in the future, dadalhin mo yun eh. So we need the healing of Jesus para tayo ay maging bago from the inside out, making us new. Diba? The old has gone and the new has come. But God's grace work from the inside out. His healing doesn't just relieve pain. Kasi tayo, katulad ko, sciatic ako. Ang sakit talaga. Pag masyadong matagal nakatayo, pag masyadong nakatagal nakaupo, pag masyadong nakatagal na naglalakad, ang sakit. The only place na nawawala yung pain, the only thing that I can do to relieve the pain is katulad ngayon, masakit actually, masakit siya ngayon. Pag nakahiga, at nakahiga, right, nakaturn ako sa right. Kasi pag dito, naiipit, sumasakit. Either right or flat. So, diba? Pero sa Panginoon natin, mga kapatid, siya yung nagbibigay ng relief sa ating mga regrets, resentment, depression, or anger, or mental anguish, emotional turmoil, and whatever. Si Jesus yung nagbibigay sa atin ng peace of mind at ng healing. True healing, hindi yung healing na ano ba yun, dependent sa tawag dito, yung gamot na pain reliever. Hindi pain reliever eh. Kasi most of the time, to be honest hindi natin pinupuntahan yung root ng problema natin. Kunyari, may sakit ka, kunyari, may high blood ka, ano ba root ng high blood mo? Sabihin natin, dahil mataba ka, or ano. So, ang ginagawa mo, umiinom ka lang ng pampababa ng BP. So, that's just, diba? Dapat tanggalin yung root cause bakit ka nag-high blood. So, either pumayat ka or diet, diba? Minsan kasi mahilig tayo sa gamot na eh. Yung mabilisang effect. Pero, ayaw natin nung long paghihirapan, etc. etc. So, anong nangyari? Temporary lang yung healing natin. But God give us the eternal healing to relieve us from our pain and to restore our true identity, our dignity, and our hope. Now, in holiness teaching in the Church of the Nazarene, this is the grace that not only saves but renew the whole person so we can live in the joy of His presence. Yun po yung sinasabi kong happiness pati joy. Kung nanalo ka sa loto, syempre masaya ka. Syempre madami kang pera, mabibili mo lahat. Pero wala pong peace of mind, walang joy doon. Yes, sabi nga nila, money can, may kasabihan tayo na money cannot buy you happiness. Pero to be honest, money can buy you happiness. But money cannot give you, buy you joy. Or money cannot buy you peace of mind. Kahit sabihin natin ang ganda ng security mo, ang ganda ng password mo, ang ganda ng mga sa bakod mo, may dog ka, may security ka, may private guards ka, bla 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 bla. Paano pag, diba, pag namatay ka, wala na. Diba? Ginatay ka sa puso, wala na. Kaya sabihin mo sa sobrang dami ng pera mo, diba, wala rin eh. Kasi mga ano yun eh, ano ba tawag doon? Nakalimutan yung term. Basta, mahirap eh. So, hindi natin alam eh. Kaya nga, kailangan natin umangkla doon sa mga bagay na everlasting. Sa mga bagay na alam natin na may kabuluhan. Wala akong sinabing masamang yumaman. Wala akong sinasabing masama magkaroon ng mga gamit. Walang problema doon. But the only problem is, that's temporary. Let's focus on what's eternal. Let us focus on what really matters. So, because we are broken, ano ba gagawin natin? Diba? Nakita nyo ba yung nangyari sa Santa Lucia? May tumalon because of depression. Namatay. Baka wala nag-reach out sa kanya, baka walang umiintindi sa kanya, baka wala nagpe-pray sa kanya. Kahit naman Kuya Mix na may gumagawa nun, ang ano talaga, umaano pa rin. But, did we intentionally pray for them? Diba? Yung mga ganun. We are all broken eh. We are all broken. Minsan magaling lang tayo magtago na broken tayo. And most of the time, we lie to ourselves to think that we are okay. That we're not. It's okay not to be okay.
The things, ang problema lang na hindi tama is remaining not okay for too long. Kailangan din natin tumayo, lumaban, at to break through to those barriers. Again, God heals the broken. If we don't, pag sinabi natin na I'm perfect, magaling ako, madiskarte ako, or perfect ka, or magaling ka, mabait ka, mayaman ka, maganda ka, so nasa iyo na, is, diba, parang para saan mo pa si Jesus? We are all broken. We have to remember that we are all broken. Pastor, paano tayo naging broken? First of all, we are all sinful. Wala pong righteous sa atin. Walang holy sa atin. But because of Jesus, because of His blood, and the Holy Spirit that He gives us to empower us, nagiging holy tayo, nagiging banal tayo, nagiging righteous tayo. But being holy and being righteous, dapat po may transformation. Because if there's no transformation, hindi ka pwede maging holy. Hindi ka pwede maging righteous. And again, letter H, God heals the broken. Lahat po tayo broken. Lahat tayo makasalanan. Depende na lang kung anong broken ka. Mentally, emotionally, spiritually, physically, financially, emotionally, socially, etc. etc. So we are all broken. That's why we need Jesus. We need Jesus to heal us, to transform us, to equip us, so that we may fight the good fight of faith, and we may run the race, and we may break through to the barriers of life, yung mga hindrances na binibigay ng mundo. Makikita po natin to sa Psalms 147 verse 3. Next is the letter E. God empowers us through faith. God empowers us through faith. That letter E is empowers. Okay? Ang verse po nito is Mark chapter 5 verse 34. Sabi dito, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed by your suffering." Ang konteksto po nito is ito yung nagdudugong babae. Years nagdudugo yung babae na to. Tagal. As in talagang taon na nagdudugo. So, kinast out siya. But because of her faith, na mahawakan ko lang kahit yung dulo ng gagaling ako. Nung nahawakan niya si Jesus, naramdaman ng Panginoon na may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Kaya nga tinanong, sino ang humawak sa akin? Sabi ng mga disipulo, Rabay, sa sobrang dami ng tao dito, di natin alam kung sino humawak sa'yo. Hindi, may humawak sa akin. Sino? Sasabi niya, tapos ako po yung humawak, Rabay, pasensya na, ako po yung humawak sa'yo. Tapos sinabi ng Panginoon, because of your faith, you are healed. So, diba? Because of the faith. Now, meron tayong tinatawag na personal faith, yung ikaw, personal mo, na nurture mo yung faith mo. And meron tayong intercessory, o yung corporate na faith. Ang ibig sabihin po nun is ito yung pinagpipray mo ibang tao. Kaya po napaka-importante ipag-pray ang ibang tao. Importanteng ipag-pray ang bawat isa. Sabi nga dito, faith is the key that opens the door for God's healing work. Hindi lang po yun. Kung maano nyo yung si Lazarus, diba? Binuhay niya. Hindi lang yun. Marami siyang binuhay eh. Tapos yung feeding of the 5,000 because of the faith of that little boy na binigay niya yung 2 loaves of bread and 3 fish na dumami, napakain niya yung 5,000. Now that 5,000 hindi pa po bilang yung doon, hindi pa po bilang yung mga babae pati mga bata. So that expect 15,000 or paano pag dalawa pa, sabihin natin 15,000, hindi lang 5,000 talaga. So, because of their faith, diba, they were healed. Pati yung topic natin, yung sermon ko about the 3 friends. Because of their faith, those 3 friends, plus the mismong, tao, PWD na tao, because of their faith, he was healed. So, yan ang importante yung faith natin. Kaya dapat parang alagaan natin at in-nurture natin. The woman in this verse didn't just believe Jesus could heal her.
she act on that belief. So yung faith natin dapat may action, which is believing in that faith. Now, faith connect us to His power, but it also surrender our will to His. So, kaya nga, more of Him, less of me. Mas itaas ang pangalan niya at ibaba ang sarili ko. Now, sometimes healing is immediate, which is yun yung gusto natin. 'Di ba? Yun yung gusto natin eh. Ako nananalangin ako, magpo-4 months na ako nananalangin na gumaling ako sa sciatic ako. Kasi to be honest, nakakatamad din sa bahay para pahinga. Tapos gastos dito, 1.5 gastos kada PT, tapos yung pag nasa labas ka, maglalakad ka, ika-ika ka, tinitingan ka ng tao, tapos pinipilit mo maglakad ng tama pero sobrang sakit. Matutulog ka, hindi ka makatulog ng maayos kasi, di ba? So, pinagpipray ko, to be honest, more than magpo 4 months na ako nagpipray, pero sometimes hindi siya immediate eh. Kahit na may nagpipray sa'yo, kahit na may faith ka, sometimes God allows it to prolong, pinapatagal. Mas gusto natin na immediate, di ba? We want that immediate answered prayer. But sometimes or other time, it's a process. Matagal. Kasi may gustong gawin si Lord. Sa mga devotion ko, nakita ko to na pag pinapatagal, yung delay pala ni Lord, ibig sabihin nun, may gustong, may nurture si God sa'yo. Yung character mo, yung attitude mo, o yung lifestyle mo. Hindi ko alam. Pero sa devotion ko, yan yung nakita ko. And, diba lahat naman ang gusto natin pag nag-pray tayo, immediate answer. Pero sometimes God allows it to be delayed because it's in a process. Now, either way, His grace, His power, His authority, empower us to endure. Yan, endurance kasi yan. To hope and to live in peace, knowing His timing and methods are perfect. Now, to be honest, ang hirap intindihin ito. Diba? Bakit? Bakit kailangan pang mangyari ito? Diba? Bakit katulad ko? Bakit sa akin pa? Nag-gym na nga ako tapos na-injured pa ako sa gym. Diba? Bakit? Yun ang tanong ko kay Lord. Bakit, Lord? Tapos Lord, ba't di pa ako gumagaling? Ang tagal-tagal na nito. Ang sakit-sakit. Nakakahiya na insecure na ako lumabas kasi pag naglalakad ako, iika-ika ako. Tapos hindi ako na-properning ako kasi ang sakit. Tapos bla bla bla. Bakit? Because sometimes, katulad kay Job, God allows Job to experience all of those things because may gusto siyang patunayan at iparating kay Job. Now, number 3, wala yung iba. Saan yung iba? Wait lang po i-message ko yung iba, nasaan na? Nawala yung iba. Okay, saan tayo? Okay. Number 3, letter A, which is atonement restores. Yan. Now, ano ba yung atonement? Sino nakakalam ng ano ba ibig sabihin ng atonement? Ang ibig sabihin ng so, ang ibig sabihin po ng atonement ay nasaan na ba yun? Sa yung aking ayan. Atonement means that Jesus, through His death and resurrection, paid the price for our sin so we could be forgiven and restored to the right relationship with God. Yan ang atonement. Now, sabi nga dito sa Isaiah 53:5, by His wounds, we are healed. Now, the deepest healing we need is spiritual. Diba? Physical, kaya medyo kaya. Emotional, basta yung partner mo or yung core group mo nandiyan supportive sa'yo, kaya. Mental, ganun din. Psychiatrist mo, pati yung partner mo, yung spouse mo, yung family mo. Problema, minsan sila pa yung nagbibigay ng dahilan bakit ka nagkakaroon ng mental, diba? Pati emotional, Pero, either way, pinaka-deepest healing that we need is spiritual. To be honest.
At alam naman natin yan, yun talaga inaano ng Bible that we need the spiritual healing. Freedom from sins, penalty, and power. Kasi as long as we are bound or nakagapos tayo sa kasalanan or sa sin, we can never really experience true joy and true peace. At the cross, sa Kalbaryo, Jesus bore not just our sickness, but also all of our sin, shame, and separation from God. Kaya sinabi, I'm trading my sorrows, I'm trading my pain, I'm laying them down with the joy of the Lord. Because joy is from God. Okay? Yung happiness kasi temporary, joy is medyo malalim. So, yun. This healing is not temporary. Itong binibigay ng ating Panginoong Hesus when we were atoned and restored in a relationship with God, hindi po to temporary. It is eternal. Sabi nga sa Church of the Nazarene, we affirm that through entire sanctification, God continues this healing, removing the root of sin, filling us with the holy love, and restoring us to life that reflect Christ's character. That's atonement restored. Last but not the least is the letter L, which is live to testify. We are healed. Kaya po natin na-experience yung mga ganyang bagay and we overcome it through the help of Jesus by His blood and by the Holy Spirit so that we can testify. We can share the testimony to other people who are also experiencing what you have experienced. Narintindihan niyo po ba ako doon? Narinig niyo po ba ako doon? Narinig niyo po ba ako doon? Okay. Nangyari yan sa'yo, yung problema, yung pinagdadaanan mo, yung heartache na yan, yung iyak mo, yung mga pagsubok na pinagdaanan mo, and you overcome those things, or you will overcome those things, is for you to share that experience to other people who are also experiencing those problems. Yun yung testimony. And the testimony, ang core ng testimony mo palagi is because of Jesus. It's because of God. Hindi, kasi ako ito ginawa ko. Hindi ganun ang testimony. Maling-mali yun. Nagiging apology ka na. Me, myself, and I. It is not us. Hindi po dapat tayo yung nasa spotlight. Hindi po dapat tayo yung nasa entablado. Hindi po tayo dapat yung nakikilala. Ang nakikilala po palagi dapat ay si Kristo. Okay? Now, sabi nga sa Psalms 30 verse 2 to 3, Lord my God, I called you for help and you healed me. Wow. Diba? Sabi nga niya is, wag mo Panginoon, wag kang lumayo sa aking paningin. God's healing is never meant to keep silent. Okay? Naalala niyo yung the paralyzed man? Nabigyan, stand up and walk, take your mat and walk. Ano nangyari? Huwag mong sasabihin pero because of the joy na meron siya, because since birth, paralyzed na siya So nung nakalakad siya, nakatalon, tumakbo siya, sinisigaw niya, ako ay magaling na dahil kay Kristo Jesus from Jesus from Nazareth, 'di ba? So sabi niya, huwag mong sasabihin, pero pinagkalat niya sa synagogue, sa kalsada. And us, when we overcome these things, hindi po dapat yung sinisikreto. Sinishare yun para malaman din ng ibang tao. Ngayon, eto problema. Dahan-dahan ka kung paano mo i-share. Kasi alam naman natin na maraming keyboard warriors ngayong generation na to. So your testimony, our testimony, becomes someone else's faith builder. Our testimony becomes someone else's motivation and encouragement. Okay? When we share what God has done, it brings Him glory and points others to His grace. To Jesus. A holy life changed attitude. Take note, a holy life changed attitude. Renewed relationship
and joyful obedience. Hindi po pwedeng napilitan ka. Because pag napilitan ka, hindi po ito obedience. Kasi napilitan ka eh. You have to be joyful obedience. Ngayon, kayo na mag-research kung ano ibig sabihin ng joyful obedience. Kasi ibang topic na naman yan. Is living a life, living a life of testimony that the healer is real and still working today. Now, for our conclusion, God's healing is not only for physical sickness. It's for every part of who we are. Ulitin ko lang ulit. God's healing is not only for physical sickness. Okay? Hindi lang po physical sickness yan. It's for every part of who we are. Emotional, mental, social, financial, spiritual, lalo na spiritual. Ayan yung mga parts that who we are. He heals the broken, which is lahat tayo broken eh. Empower us to trust Him. Remember His promises. Restore us through Christ's sacrifice. Remember what Jesus did on the cross. And call us to share what He's done. Tawag natin po doon is we become His calling card. Our testimony when we experience His healing grace. While full healing will be complete in eternity, ang ibig sabihin po nito is magiging totoong healed na tayo 100% once we come with Him in His presence dun sa langit. His grace is already working in us today. The only problem is, are we using what God has given us? Now, again, ang acronym po natin is HEAL. H-E-A-L. H is heals the broken, empowers through faith, atonement restored, last but not the least is live to testify. We experience those things so that we can testify it to other people. Now, as we end, no wound is too deep for God's grace. Okay? Kahit sabihin natin napakasama mo, napakakarumal-dumal mong tao, kahit mga anong sakit yan, mental, physical, spiritual, financial, it is not too deep for God's grace. Let us always remember, kung ang problema daw natin kasing laki ng Titanic, ang grasya ng Panginoon is kasing laki ng buong ocean. Our story is not over because the healer is still writing it. Okay? Hindi pa po tapos ang ating story. Healing may not always come in the way or time we expect. Again, because God moved mysteriously, but it will always come to the way that it will glorify God most and transform us for eternity. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for being our healer and restorer. We bring before you every hidden hurt, every sickness, and every sin. Heal us inside and out. Empower our faith and restore our joy through Jesus Christ. Use our life as testimony of your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa atin lahat. Diyan po nagtatapos ang ating mensahe sa gabing ito at magandang gabi sa atin lahat. Okay, tayo po idadako sa prayer request. Kung may prayer request po kayo, paki-chat na lang po ng inyong mga prayer request so that we may pray for it at this moment. So, pa-chat na lang po ako. Ako po, ang prayer request ko lang po is healing sa akin sa sciatica. Because pagod na ako sa pain. Nahirapan talaga ako sa pag-upo. Ngayon, actually talaga ngayon, masakit na ngayon. Kaya ganito na ang posisyon ng aking okay, anyway, yun. Please pray for me. Yun ang prayer request ko for now. Talagang true healing, complete healing na sa sciatica, maging pain-free na ako. So, yun. Yun lang. Okay. Sige, ano po mga prayer request nyo? Okay, si Mama may prayer request na. Kay Mami, kay Ate Chris, ang haba.
Okay, kay Mami, kay Nanay Flor, thank you for all the blessing, okay? Kay Mama, kay Papa, kay Faye, kay ay, Angelica, good evening. Nasaan si, sila Rica, pati si nawala. Ah, Hindi yata makapasok si Rick Campbell, mahina signal pa uwi. ay, okay. Sige, okay, nawala nga. Gawin hindi ako makapasok, wala ako signal. Okay. Okay, sige. Prayer request. Prayer request. Ano po? Prayer request po, si Kuya Ed daw, ang kanyang kalusugan. Tapos si Kuya Jun sa kanyang operation na maging okay yung mata niya. Although okay na yung mata niya, pag-pray po natin na wala nang maging problema. Kay Mami, pag-pray natin siya kaya sa kanyang operation sa mata. Ewan ko kung kailan gaganawin. At siyempre kay Nanay Flor because magtatrabaho, magano siya sa Marikina. So, pag-pray natin yung commute. And si DS Ryan po, pag-pray po natin sa kanyang complete healing and fast recovery. At ganun din po sa tito nila Leng, nila Rica na si Ronelio Bailon. Ito kay Angelica, kay Faye, kay Faye wala pa. Kay Faye, kay Mama, Papa. Ito kay Mama, Papa, meron na pala. So, Mama, Papa, okay na. Chris, okay na. Kay Nanay Flor, thank you for the blessing. Kay Mami, Angelica. Kay Faye na lang pala. Okay. So, hello? Okay, sige. Hintayin na lang natin. Okay, hintayin na lang natin siya. Habang tayo manalangin, habang waiting tayo sa kanya. Sa prayer request ni Faye. Pastor, Yes po. prayer ko yung yun si Amy yung paa niya. Si Tita Amy po, opo. Kasi sa operahan pa ulit Ay, operahan siya ulit? Sige po, ipag-pray po natin, isama ko po sa prayer si Tita Amy. Sana wag na. Oo nga po eh. Sige po. Wala. Okay, Faye, wala. Walang prayer ko si Faye. Okay, tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, thank you for this wonderful day. Thank you for this time. And thank you for the opportunity to worship you in spirit and in truth. Lord Jesus, in this time, we are praying for the prayer request ni Mama and Papa, good health and God's protection of everyone, daily and financial provision, God's sustaining grace, Diva, the Guzman, Galapon family, and Gian Sijab. We also pray for Tita Amy, na hindi na siya maoperahan, na patuloy ang kanyang paggaling, na no need for operation na, tulungan yung mga gamot, ang mga doktor, at ang kanyang katawan, na maging magaling na po siya, Panginoon Jesus. Lord, hawakan niyo ang kanyang katawan na maging heal na po siya, Panginoon. We also pray for Ate Chris prayer request for long and healthy life, financial daily provision, safe travel ni Mami, healing and strength for Mama's Eye, good health and healing sa akin, blessing for our Davao Christmas reunion trip, guidance and wisdom sa mga plans, more clients sa office, magkaroon ng more clients to close this year, magkaroon ng maayos na mga empleyado, and yung mga client na naghihirap ay maka-recover, provision and breakthrough for struggling client, business trip, for everyone in the office to remain hardworking, honest, trustworthy, full of integrity, wisdom and strength at work, and so forth. Lord, we also pray for Nanay Flor. Nagpapasalamat po siya sa lahat ng blessing na kanyang na-receive and protection po sa kanya sa kanyang biyahe papunta sa mga schools, lalo po sa bago niyang project na bagong load niya na tinanggap sa Marikina. Lord, tulungan niyo po siya at huwag niyo po siyang papabayaan, Panginoon Jesus. We also pray for Mami, prayer request for Sunday school, Sunday worship service, trip to Davao, good health, especially kay Brother Ed, Vietnam trip, sa September. Ganun din po si Kuya Jun sa kanyang mata, Kuya Ed sa kanyang kalusugan, at sa tito nila
Rica na si Renelio Bailon, sabi 50-50, but Lord, we believe that there's nothing is impossible sa inyo. There's still hope, there's still faith, and Lord, we pray na gumaling siya at huwag niyo siyang papabayaan, Lord. Cover him, Lord, with your most holy and precious blood, Panginoong Jesus. Lord, ganito po sa mga taong nawala sa Google Meet, Lord, we pray for their prayer request. Kung ano man yun, Lord, huwag niyo silang papabayaan, gabayan niyo po sila. We also pray for Angelica's prayer request, health of the family and productive day, financial provision and protection, Panginoon. Kay Angelica, kay Andrea, sa mama, papa niya, sa kuya niya, sa business niya, Panginoon, at ganun din sa kanyang work, Panginoon Jesus. Huwag niyo siyang papabayaan, Panginoon Jesus. Lalo ng mga kabataan sa end of the month, Lord, sa pag-celebrate ng linggo ng wika, Lord, ay gabayan niyo po ang aming mga kabataan at bigyan niyo po sila ng wisdom, discernment that is coming from you. And Lord, we are praying for protection sa church namin, sa Light of the Mountain Church of the Nazarene, sa leaders, sa ministry, sa members, sa guests, sa mga gagawin pa namin, Panginoon Jesus. And ganun din po sa akin, Panginoon, ang aking sciatica, Lord, na tanggalin niyo na yung back pain, yung lumbar ko, kasi masakit talaga, Lord, na nagre-radiant sa lower back, legs, pati sa glutes. Tulungan niyo po na tuloy nang gumaling to at huwag niyo po papabayaan, Panginoon. We also pray for Andre, kay Aubrey, Panginoon Jesus, gabayan niyo po sila sa kanyang pag-aaral. At kung ano man ang prayer request ni Faye, ewan ko, Lord, anong prayer request niya, but tulungan niyo po siya, Lord, my God, kung ano man yung prayer request niya, Panginoon Jesus. Lord, ibinibigay po namin lahat ng papurit, pagsamba sa ngalan niyo, gabayan niyo po kami, Panginoon Jesus. Ito po ang aming panalangin, narinig niyo po ito. You have heard our prayer, you have heard our cry, you have heard our plea. Lord, let your will be done. Lord, ibinibigay po namin ito lahat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Amen. from Light of the Mountain Good Church of the evening, Nazarene. good God bless po, night, and everyone. Good night po. Good God bless evening, po. everyone. Maraming salamat Good po. night. Good night Good po. night. See you on Sunday. Night, Bye-bye. everyone. God bless. Ingat po kayo. Bye-bye, everyone. Angelica, Good night bye-bye. po. Thank you, Angelica. Thank you, night, Lord.